91.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay May 13 at oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, COMELEC nakapagtala ng 90% voter turnout sa local at national elections kahapon. Todo Balita. COMELEC and Bank nag-convene na bilang Board of Canvassers. Todo Balita. Sa balitang lokal, ilang municipality sa lalawigan ng Pangasinan kasama ang lungsod ng Urdaneta nakapag-transmit na ng result ng halalan sa Provincial Board. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Pinoy athletes nakiisa sa midterm elections. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot sa 90% ang voter turnout sa idinaos na local absentee voting para sa May 12 midterm elections. Ayon kay COMELEC Director Attorney Allen Francis Abaya, nasa 51,991 mula sa kabuuang 57,000 ang nakapagtala ng local absentee voters ang bumoto para sa local absentee voting. Ayon kay Abaya, ang voters ngayong taon ay mas mababa kumpara sa 2022 presidential elections. Gayunman, inaasahan na anya nila ito dahil mas marami talagang bumoboto sa panguluhang halalan sa bansa. Sa kabila nito ay mas mataas naman ang bilang ng mga bumoto ngayong midterm polls kumpara sa 2019 midterm elections. Nakiisa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tinatayang 70 milyong Pilipino na bumoto para sa 2025 elections kahapon. Dakong alas 7:08 ng umaga nang dumating ang Pangulo kasama ang ina na si dating First Lady Imelda Marcos at kapatid na sa Irene Marcos Araneta sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte. Tulad ng ordinaryong botante, pumila si Marcos at kumuha ng balota mula sa teacher na nagsisilbing election officer. Habang nakaupo at naghahanda sa pag-shade ng balota ay kumaway si Marcos sa bintana at ngumiti sa iba pang botante na nasa labas ng voting precinct. Matapos ang ilang minuto ay natapos na ng Pangulong Marcos ang pag-shade sa balota at pagpasok nito sa precinct count optical scan o PICOS machine para makumpleto ang voting process. Kasama rin ni Presidente sa pagboto si First District Representative Sandro Marcos.
Opisyal nang nag-convene bilang National Board of Canvassers o NBOC para sa 2025 midterm elections ang Commission on Elections and Bank kahapon ng hapon. Si COMELEC Chairperson George Garcia ang nanguna sa NBank session dakong alas 3:30 ng hapon na sinundan ng appearance ng mga abogadong kumakatawan sa mga national candidates. Ang National Board of Canvassers ang siyang mangunguna sa pagbibilang ng mga boto para sa kandidato sa national elections. Ang midterm elections sa bansa ay sinumulan ng COMELEC sa pamamagitan ng early voting hours mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga para sa vulnerable sectors o yaong mga senior citizen, buntis at may kapansanan. Matapos ang early voting, kaagad ipinagpatuloy ng COMELEC ang regular voting hours na sinimulan naman mula alas 7 ng umaga at nagtapos alas 7 ng gabi. Kaugnay pa rin sa eleksyon na ginanap kahapon, sususpindihin umano ng Commission on Elections ang proklamasyon ng 19 na local candidates sakaling pala rin silang manalo sa katatapos na midterm elections. Sa isang pulong balitaan kahapon, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na alinsunod sa kautusan ng COMELEC and Bank, inilabas ng COMELEC ang 19 no orders of suspension. Tumanggi naman muna si Garcia na isa publiko ang mga pangalan ng mga naturang kandidato dahil sa pagpapatuloy pa ng halalan sa ilang lugar sa bansa. Paliwanag niya, sususpindihin nila ang posibleng proklamasyon ng mga naturang kandidato bunsod ng ilang poll violations at ilan pang issue. Inaasahan naman ni Garcia na marami pang orders of suspension suspension silang ilalabas. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Bandang alas nag-convene na rin ang Provincial Board of Canvassers na kung saan ang chairman ay ang Provincial Supervisor ng COMELEC Pangasinan, walang iba kundi si Attorney Oganisa. Bandang alas 11 kagabi, 7 lokalidad sa lalawigan ng Pangasinan at isang lungsod ang nakapag-transmit na ng vote results sa 2025 national and local elections na i-transmit na to sa Provincial Canvassing Center na nasa Provincial Capital, partikular sa Session Hall ng Sangguniang Panlalawigan. Bandang alas 8:30 ng umaga kahapon. Bandang alas 8:30 mamaya, ngayong araw, May 13, ay magre-resume naman ang Provincial Board of Canvassers. Samantala, sinisiguro ng COMELEC ang public transparency at accuracy sa pagtali sa tali yung process. Samantala, ang mga 7 na lokalidad at isang lungsod na nakapag-transmit na kagabi, bandang alas 11 ng gabi, as of 11 p.m. kagabi, ay ang mga bayan ng Binalunan na siyang pinakaunang nakapag-transmit ng resulta ng halalan sa Provincial Board of Canvassers. Bukod sa Binalunan, andyan din ang Bulinaw, Alcala, Bani, Asangan, Balungaw, Manawag at ang lungsod ng Urdaneta. Kaugnay pa rin sa halalan sa lalawigan ng Pangasinan, re-elected ang mga mayors ng 4 ng lungsod, kabilang na ang lungsod ng Dagupan, si Mayor Belen Fernandez. Ang lungsod ng Urdaneta, si Mayor Rami Paraino, ang lungsod ng San Carlos, si Mayor Julier Ayoy Resuello, at ang lungsod ng Alaminos, si Mayor Arth Brian Celeste na unopposed. Samantala, re-elected naman lahat ng mga kongresista mula sa unang distrito, pangalawang distrito ng Pangasinan, pangatlo, pang-4, pang-5 at ang pang-6 na distrito ng Pangasinan. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Hindi nagpahuli ang mga atleta at sports personalities na may kanya-kanyang posts matapos makaboto sa midterm national elections kahapon. Nangunguna sa listahan si 8th Division World Champion Manny Pacquiao na nagpost ng kanyang larawan ng daliri na na may indelible ink matapos bumoto. Isa rin sa Pacquiao sa mga tumakbong senador.
Kasama rin sa mga nagpost sa kanilang social media si volleyball star Alyssa Valdez ng Creamline Cool Smashers, kung saan may mensahe pa ito para sa mga botante. May post din si Tokyo Olympics gold medalist Heidi Lynn Diaz ng weightlifting, gayon din si Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes at dating professional basketball player Chris Chu. Samantala sa tennis naman, target ni na Alex Iyala at world number 3 Coco Gauff na masungkit ang silya sa quarterfinals ng Italian Open Women's Doubles ngayong araw. Makakasagupan ni Iyala sina Lisa Pigato at Tyra Catarina Grant ng Italy sa round of 16 ng torneo. Nais naman ni na Iyala at Gauff na madugtungan ang magandang simula nito, kung saan inilampaso ng dalawa sina Russian Alexandra Panova at Hungarian Fanny Stolar sa pamamagitan ng 6-3 at 6-1 demolition noong Sabado. Yan ang buod ng mga balita sa Todo Balita. Ako po ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantaan, Iparagirir. DWIZ Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan, mga
Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw. sa Todo Balita. Good morning mga kaibigan. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po kayo pagkatapos ng eleksyon kahapon? Pagkatapos ng bilangan ng boto? Actually, ito na yung mga transmitted na mga results mula sa iba't ibang precincts. At alam nyo na rin kung sino-sino yung mga nanalo as of last night. At kumusta po kayo pagkatapos ng napakalakas, alam nyo yung transmission ng mga results o kaya closing ng mga precincts. Hindi ko alam kung anong oras nag-umpisa yung napakalakas na ulan kahapon. Bumuhos nga yung napakalakas na ulan dito sa Dagupan City, sa ilang lugar, ganun din sa Lingayen. Kayo ngayon, kumusta po kayo? But anyway, mga kaibigan, kasama nyo po ulit. Kasama nyo pa rin Liway Manantani para girid dito sa ating Todo Balita. Kahapon, hindi nyo po narinig yung mga local programs ng DWIC Pangasinan, Dagupan, dahil naman sa nakahook up po kami sa DWIC Manila para sa nationwide coverage ng Aliw Broadcasting Corporation ng DWIC. So, eto, maghapon lang naman po yon hanggang gabi. Actually, nag-start ng madaling araw at ngayon ay back to regular programming po tayo. Kanya naman, kahit papano, maibabahagi na po natin yung mga initial na results ng nasabing halalan. Sa laban po ng pagka-gobernador, nangunguna pa rin po si Governor Ramon Gigo III, ang re-electionist governor ng lalawigan ng Pangasinan. Pero yung difference po ng kanilang boto ni former Governor Amado Pogi Espino III ay hindi ho ganun kalaki sa inaasahan. Naglalaro sa mga 80,000 to, I don't know kung meron ng 100,000 yung difference. Pero yung sa Vice Governor yun naman po ay talagang runaway winner ang re-electionist Vice Governor Mark D. Guzman Lambino para naman sa kanyang pangatlo at panghuling termino. At gaya ng naibalita natin kanina mga kaibigan, re-elected po yung mga kongresista po natin. Yung pang-apat na distrito ng Pangasinan, 4th District, runaway winner din po dyan, si Manay Gina de Venecia, ang magbabalik na congressman ng pang-apat na distrito ng Pangasinan dahil nasa pangatlong term and last term po ni Congressman Christopher de Venecia. So re-elected po yung mga congressman sa 1st District, unopposed po siya, Congressman Arthur Celeste. Sa 2nd District, Congressman Mark Cojuangco. Sa pangatlong distrito ng Pangasinan, runaway winner din po yan, re-elected Congresswoman Rachel Arenas. At sa pang-apat na distrito ng Pangasinan nga, magbabalik po si Congresswoman Manay Gina de Venecia. Sa pang-5 distrito ng Pangasinan, re-elected Congressman Ramon Gico Jr. At sa pang-6 na distrito ng Pangasinan, Congresswoman Marlene Primicia sa Agapas. Sa board member, ganin din po, re-elected po yung mga board members ng 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th District ng Pangasinan. Sa pang-6 na distrito ng Pangasinan ay parehong nag-graduate po kasi yung mga incumbent. Pero nangunguna po dyan ang anak po ni board member Noel Bince. Ayan, ano na yung first name niya?
Nangunguna po yung kanyang anak at sumusunod din po. Surprise, surprise. Hindi po siya, palagay ko hindi siya talaga nakapag-ikot sa pang-anim na distrito ng Pangasinan. But on the other hand, hindi naman siguro surprising dahil dati naman po siyang nag-serve na po siya as Vice Governor ng Lalawigan at naging Congressman ng 6th District, naging board member ng 6th District. Ayan, mukhang babalik talaga sa sangguniang palalawigan bilang board member ng 6th District si former board member Ranjit Ramos Shahani. Nung nakaraan, tumakbo na rin po siya for board member, kaya lang natalo po siya. At physically, hindi ho ganun kalakas yung kanyang katawan dahil meron siyang karamdaman, parang na-atake na siya before. At sometimes ay kailangan niyang gumamit ng wheelchair, pero magbabalik po siya sa sangguniang palalawigan. At sabi po ng dating staff niya kagabi na nakakwentuhan po natin diyan sa may Kapitolyo, kung saan andun na po yung Provincial Board of Canvassers, sabi niya, actually gusto ng boss namin yung mag-retire siya from politics, na na aktibo siya sa politika. So parang kung sakaling talagang siya na yung uupo, pero malayo kasi yung boto niya dun sa pangatlo So most likely siya na talaga yung pangalawang board member na uupo dyan sa pang-anim na distrito ng Pangasinan. So wish granted na magre-retire siya from politics, na aktibo siya in public service. Yan po ay bilang board member. Samantala mga kaibigan, so yung mga meron na po yung na-transmit na sa Provincial Board of Canvassers yung result ng election sa kanilang lugar. Sa Binalunan, re-elected po si Mayor Ramon Gico IV at ang Vice Mayor naman niya ay si Brian Louis Balangge. Sa bayan ng Bulinaw, ito yung pangalawang dumating, ay magbabalik bilang Mayor ng Bulinaw si Mayor Boying Celeste. At magbabalik naman bilang Vice Mayor, nag-serve na rin siya before as Mayor, si former Mayor and former Vice Mayor Noli Celeste. Naging congressman din siya actually no 1st District. Sa bayan ng Alcala, magbabalik si former Mayor Manuel Collado at ang kanyang Vice Mayor naman ay ang kasalukuyang Mayor Jojo Callejo. Punta naman po tayo sa bayan ng Bani. Actually, ang tinitignan ko po dito ay yung results mula naman sa page ng ABS-CBN, Halalan 2025. Pero ito na po yon, yung mga nanalo, yung binabanggit po natin. Sa bayan ng Bani, re-elected po si Mayor Boying Palafox at si Vice Mayor Gwen Yamamoto. So napakalayo po ng kanilang mga votes na nakuha as against nung kanilang mga kalaban. Sa bayan ng Asingan, wala naman talaga siyang problema dahil unopposed pareho si Mayor Carlos Lopez Jr. at saka si Vice Mayor Heidi Chua. So unopposed po sila. Bakit hindi sila yung una na nakapag-transmit ang Asingan ng result sa Provincial Board of Canvassers? Kasi may laban sa sa konsehal. So ilan na yan? Binalunan, Bulinaw, Alcala, Bani, Asingan. So 5 na yung nabasa natin. Sa bayan naman ng Balungaw, elected din po yung mayor po dyan at vice mayor. Si Mayor Risa Peralta at saka si Vice Mayor Philip Peralta. Alam nyo ba? Baka mag-anak din nila yung kanilang mga kalaban. Jojo Peralta sa pagka-mayor and Minda Peralta pa sa pagka-vice mayor. So, re-elected po both yung mayor at saka vice mayor sa bayan ng Balungaw. At sa bayan po ng Manawag, re-elected din po si Mayor Ming. Ayan, Mayor Ming Rosario, re-elected po siya. Ang kalaban po niya ay si former Mayor Kim Amador. At sa pagka-Vice Mayor dyan sa bayan po ng Manawag, unopposed si Vice Mayor Domi Ching.
And last but not the least, ito po yung mga transmitted na election results. Transmitted as of 11 p.m. kagabi sa Provincial Board of Canvassers, Urdaneta City. Re-elected po ang mayor. Si Mayor Rami Paraino. Re-elected po siya at saka yung Vice Mayor. Si Mayor Rami Paraino ay re-elected. Nakalaban po niya si Ginang Maan Gico. Re-elected din po si Vice Mayor Jing Paraino. Nakalaban po niya si outgoing board member Chinky Perez. So far, yan po yung 7 na i-transmit na po sa Provincial Board of Canvassers yung mga result. Plus, syempre, proclaimed na rin po. Dito sa lungsod ng Dagupan, na iproklama na rin kagabi sina re-elected Mayor Belen Fernandez at Vice Mayor BK Brian Kwa at yung kanilang 10 na siyam na konsehal. Dahil sa grupo po ng Life ay last man standing sa grupo si re-elected Councilor Dada Reyna Macalanda. Siya yung pang-10. So yung 1 to 9 ay mga konsehal ni Mayor Belen Fernandez yung mga na-elect. Naglabas na rin ng statement kagabi ang Team Life. Ipinahayag na rin nila yung kanilang pasasalamat sa pangunguna siyempre ni Councilor Manang Celia Lim at saka ni former Vice Mayor Brian Lim. Ay, nahanap ko lang yung kanilang yung pinost nilang statements nila kagabi sa kanilang Facebook page. Kumula na Naglabas na rin ng statement si Ma'am Maan Gico at nagpasalamat siya sa kanyang mga kababayan dito sa lungsod ng Urdaneta. Ganon din yung pasasalamat po ni Councilor Manang Celia Lim at saka ni former Mayor Brian Lim. Ganyan lang talaga sa politika, may nananalo, may natatalo. Importante po maging mapakumbaba yung mga nanalo at yung sa mga hindi naman pinalad yung kanilang pagtanggap sa resulta ng election, plus syempre yung kanilang yung acceptance nga sa resulta ng election. Ito po yung yung statement naman. Pasasalamat ni Ginang Maan Gico. It was posted sa kanyang Facebook page 5 hours ago. Kunana dito'y kaagyamanak, Diyos te agngina kada tayo amin. Maraming salamat sa ating supporters, volunteers at sa Team Urdaneta ang galing. Salamat sa tiwala, suporta at pagmamahal. Hindi man tayo nagwagay magpapatuloy ang ating serbisyong may puso bilang ina ng lalawigan ng Pangasinan. Yan po ang pahayag naman ni Ginang Maan Gico. Halos lahat ng mayors na tumakbo for re-election nanalo po sila. Dito sa lungsod ng Dagupan, bukod kay Mayor Belen Fernandez at Vice Mayor Dean Brian Kwa na re-elected, ang mga nanalo po na mga councilors. Sa proclamation kagabi o kaninang past midnight ay andun din. So nakuha po nila yung 13-0. Andun din si Manay Gina de Venecia. So ang mga nanalong mga councilors sa lungsod ng Dagupan, pang-10 nga si councilor, re-elected councilor Dada Reyna. So yung mga nanalo ay sina Councilor Michael Fernandez, Councilor Jigsin, ito yung mga incumbent.
Yung dalawa incumbent. Tapos magbabalik sa konseho naman sina former Councilor Marvin Fabia, Carlos Reyna, Chito Samson, and Attorney Joey Tamayo. Mga bagong uupong councilors naman, ito yung apo ni Dr. Jess Canto at anak naman ni outgoing Councilor Canto, si Danny Canto. At si Dr. Jaja Kayabyab at si SK Chairman ng Bunuan Gazette, si Tala Paras. So yan po yung mga elected dito sa lungsod ng Dagupan. Sa bayan po ng Basista, re-elected din po si Mayor Jolly Resuello. At yung kanyang vice mayor ay tumakbo sa pagka-councilor dahil pangatlong term na niya. So ang elected vice mayor sa bayan po ng Basista ay si, I think, incumbent councilor Jake Perez. Sumuli yung ating pagbati naman sa mga nanalo. Ayan, sa bayan po ng Bayambang. Ito, surprising ito. As of last night, nangunguna pa rin po si re-electionist Mayor Nina Jose Quiambao. Not far sa boto naman yung kanyang nakalaban, Dr. Cathy De Vera. Very surprising dahil maliit lang po yung diferensya para malalaman po natin hanggang sa mailabas na po yung final na mga boto na kanilang mga nakuha. Ito, very safe yung pagkanyang panalo for re-election si Vice Mayor IC Sabangan. Saan pa yung mga gusto nyong malaman? Re-elected din po si Mayor Pete Mirera ng bayan ng Binmalay. Magbabalik na mayor naman sa bayan po ng Villasis si Mayor Dita Abrenica. Sa Kaalasyaw, sila po yung nagkapagtala base nga sa mga post nila kagabi ng panalo sila lahat yung kanilang line-up. Hindi ko may kalaban sa vice mayor, hindi ko lang po maalam kung ilan lahat yung tumakbo sa 14 yung kandidato sa councilor dyan sa bayan po ng Kalasyaw. Unopposed po si Patrick Karamat. Ayan, siya po ang susunod na mayor po dyan. Unopposed po siya sa kanyang pagtakbo. Samantala, nanalo naman siyempre yung kanyang katandem, si incumbent mayor, kasalukuyang mayor at tumakbong vice mayor Kevin Roy Macanlalay. Yung mga na elected na mga councilors naman, Kyle Arthur Gaspar, Nestor Gabrilio, Ardison Soriano, Manny the Twin, Elias Villanueva, Joffy Loresca, Mike Sison, at Haverdani Das Messina. Pangsyam si former Councilor Gerard Navarro. Medyo malayo yung kanilang yung agwat dun sa pangwalo. So yan po yung sa Kalasyaw. Ayan, ibabahagi rin po natin sa inyo yung sa iba pang mga lugar dahil sabi ko nga halos re-elected naman lahat yung mga tumakbo for re-election. Magbabalik po tayo, magbe-break lang po tayo mga kaibigan. Ang oras na po natin ay alas 5:37 ng umaga. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang
ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay
Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:44 at kasama nyo pa rin Liway Manantan ni Paragire. Gaya ng nasabi po natin kanina, naranasan po natin yung sobrang lakas ng ulan kagabi na pumasok na naman sa loob ng bahay namin. Ganun kalakas. Pero nung dumating ako anong oras ba ako nakauwi? Bandang 11 na yata. Ay halos wala. Nag-subside naman na yung sa loob. Pero sa harapan, dito sa PNR Road, tubig pa rin po dyan. Pero mukhang makulimlim. Mukhang hindi pa rin maganda yung lagay ng panahon. But anyway, bago po natin balikan yung iba pang initial na mga results ng election, lalo na dito sa lalawigan ng Pangasinan. Plus, mamaya tignan po natin doon. Interesado akong tignan yung doon sa bayan ng Bawang, kung saan lumaban naman sa pagka-mayor yung asawa ni retired Brigadier General, naging Provincial Director ng PNP Pangasinan, Lee. Ayan, si Madam Bong Lee, yung kanyang may bahay, tumakbo sa pagka-mayor dyan sa bayan ng Bawang. Pero ito pumunta muna po tayo sa usaping DepEd. Ayan, ang school year 2025-2026, mag-uumpisa po yan sa June 16 hanggang 2025 hanggang March 31, 2026. So kumbaga, umpisa this year, babalik na po yung sa dati, yung mga nakagisnan po natin na June, yung pag-uumpisa o pagbubukas ng school year. At ito nga po, katatapos ng election at yung ibang mga teachers na members ng electoral board ay hindi patapos yung kanilang mga tungkulin. Pero bukas may programa o event activity ang Department of Education. At kasama na po, activity, ito ay para sa mga estudyante actually. Ito yung tinatawag po nilang Summer Academic Remedial Program. Taon-taon ginagawa po ito. At kahapon nagkaroon ako ng pagkakataon nung pumunta ako sa Dagupan City National High School. Akin pong na-interview ang principal si Sir Willie Gibb at meron nga kasama po sila sa Summer Academic Remedial Program. At ito po yung kanyang pahayag, kasama na yung kanyang panawagan sa mga magulang ng mga bata na nangangailangang sila ay sumailalim sa Summer Academic Remedial Program nitong summer. Ito po, yung tinig po ito ni Sir Willie Gibb, ang principal ng Dagupan City National High School. Ini-implement ngayon that will start by this May 14, right after ito, parang one day lang na pahinga, the Dagupan City National High School and all of the schools who will be implementing yung SARP na tinatawag, yung Summer Academic Remedial Program. Ito po yung mga ibinibigay natin para sa mga estudyante natin who were not able to complete, no, or meron silang at least or dalawa maximum na subjects na hindi na-complete for the past school year. We are inviting them. Actually, na-inform na yung mga parents to join the SARP, o Summer Academic Remedial Program. It will run until I believe prior the start of the next school year. Sir, what if hindi maka-attend yung estudyante na kinakailangan dumaan sa remedial program? May mga consequences ito according to the guidelines ng ating assessment that they might be retained altogether for the based on dun sa latest, once na umattend siya at hindi naman niya nakumpleto yung needed na competency, ay bibigyan pa rin siya ng kumbaga continued remedial program. But they will be considered for
enrollment to the next grade level. Mga ilang estudyante lahat yun, sir? So far, we're looking at around 50 na mga bata. Ilang naman? Yes. Ito yung mga conditionally, kumbaga, they are supposed to be meeting yung competency ng dalawa na subjects nila for them to be promoted to the next grade level. Junior lang yun, sir? Both for the junior and the senior high school. Okay. Tapos konti lang. Okay, tinig po yan mga kaibigan ni Sir Principal Willie Gabe ng Dagupan City National High School. So kung yung anak nyo po, mga magulang, ay kasama po sila dito sa Summer Academic Remedial Program ng kanilang paaralan, papasukin nyo po yung mga bata. Mag-umpisa po yan ng May 14 hanggang, sabi ni Sir Willie, before start ng school year. Ang start ng school year ay June 16. Dahil yun nga, kung hindi po sila a-attend sa remedial program, ay magti-take 2 sila dun sa grade level na kinabibilangan nila. So, pero kung naka-enroll sila sa Summer Academic Remedial Program, sabi ni Sir Willie, dapat tapusin nila. Otherwise, pareho din. Balik din sila dun sa grade level nila nitong nakaraan. Pero ito po yung schedule nga. So, opening of classes on June 16, magtatapos nga ng March 31, 2026. Number of class days ay 197. Kasama na dyan yung end of school year rights. Itong calendar reversion, DepEd is returning to its pre-pandemic school calendar with classes from June to March and breaks from April to May. So yung mga teachers po natin ay naka-break po sila. Pero syempre yung mga umakto po nitong eleksyon. Yung mga umaktong members ng electoral board nitong election na to, medyo malaki yung matatanggap po nila as compared nung nakaraang election, plus yung credit sa kanilang yung credit, anong tawag nitong credit na to, mas nadagdagan. Tapos ano pa ba? 3 yun ano yung isa pa? So yun po mga ulitin ko, mga magulang, lalo na kung alam nyong medyo nahirapan po yung anak nyo nitong nakaraang school year, tanungin nyo po kung kasama sila sa Summer Academic Remedial Program, kung kasama sila, i-enroll nyo sila at dapat tapusin po nila yon para naman ma-qualify sila na mag-move up sa susunod na grade level. Samantala, mula naman sa Dagupan GSP, Girl Scout of the Philippines Dagupan Council, ayan, yung may message po na pinost si Ma'am Lerma Nicomedes, ang aming chairman, executive officer. Ayan, nakalagay sa aming GC. Sabi niya po dito, congratulations to our dearest council president, Mayor Belen Fernandez, and to our young adult elected councilor, Tala Paras, and the whole Anli Servicio team for a landslide win. Congratulations for this another victory. Mabuhay po kayo, sabi po niya. Yan po si Mayor Belen Fernandez, siya po yung ngayon, Council President ng Girl Scout Dagupan Council. At mukhang maganda yung showing ng aking ninong, yung sa pagtakbo niya sa pagka-mayor dun sa bayan po ng Agno. Walang iba kundi si Engineer John Celeste. Nangunguna po siya sa laban ng pagka-mayor dun po sa bayan po ng Agno. Yung kanyang katandem for vice mayor, siya rin po yung nangunguna, si June Bundal, dyan po sa bayan ng bayan po yan ng Agno. Actually, itong pamilya ni Ninong John, Engineer John Celeste, ay tubong tong mga to. Bayan po ng Bolinao. Pero syempre, na-qualify po siya. Nakuha po niya yung mga requirements para makatakbo sa pagka-mayor doon sa bayan ng
Agno at nangunguna nga po siya, mga kaibigan. Samantala, base ito naman po yung bigay po natin so far, yung top 15 sa pagkasenador. Nangunguna po dyan, Bongo. Pangalawa si Bam Aquino. Pangatlo si Bato de la Rosa. Pang-apat si Erwin Tulfo. Pang-lima si Kiko Pangilinan. Pang-anim si Rodante Marcoleta. Ito pa unofficial at saka partial pa lang to yung mga results. Rodante Marcoleta. Number 7, Ping Lacson. Number 8, Tito Soto. Number 9, Pia Cayetano. Number 10, Camille Villar. Number 11, Lito Lapid. Number 12, Amy Marcos. Number 13, Ben Tulfo. Number 14, Ramon Revilla. And number 15, Abby Binay. So yung laban po dyan ay ang laslasan dadsatan, number 10 to 15. Samantala, yung top 10 naman so far, sa party list, nangunguna ang Akbayan. Number 2, ang Duterte Youth. Number 3, Tingog. Number 4, 4Peace. Number 5, ACT-CIS. Number 6, Ako Bicol. Number 7, Uswag Ilonggo. Number 8, Solid North Party. Number 9, Trabaho. At number 10, Sibak. Sige na nga hanggang 15. Number 11, PPP. Number 12, Senior Citizens. Number 13, Malasakit at Bayanihan. Number 14, ML. And number 15, FPJ Panday Bayanihan. Yung ilan po dyan, parang first time na makapasok sila sa top 15. Okay, 5 minuto na lang mga kaibigan bago mag alas 6 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita at kasama nyo po Liway Manantani Paragire. Tignan muna natin yung ilang mga pagbati na yung mga nakatutok po dito sa ating Facebook Live. Ayan, good morning kay Glory Sanchez Maramba, kay Cecilia Morante, ganun din. Pagbati rin niya kay ng happy birthday kay Arturo Kagiwa mula kay Cecil, ayan, binabati rin po natin si Yayo Yoko Batutay at saka siyempre si Cecil. At Chikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang, good morning po sa inyo. At yung mga kasamahan naman po natin, bakit parang ang dilim ko? Halos di ako makita. Ayan, Kuyang Carlito Bandong, good morning kay sa Jojo, Jose. Sir Jojo, Engineer Jojo Ramos, good morning po. Kumusta po kayo? Pwede pong tumawag ako sa inyo sa mga susunod na araw. Ganun kay Sir Jojo. Engineer Jojo Ramos, good morning po sa inyo. Ganun din kay Joanne Robosa na imbag na bigat kanyayo amin na po. Okay, balik tayo sa halalan. Sa bayan po ng alamin nga natin sa Bugalyon. Ayan. Ang naglalaban sa Bugalyon ay incumbent, ano po siya? Liga ng mga barangay ba? Ayan. At saka dating mayor. Nangunguna si William D. sa pagka-mayor dyan sa Bugalyon. At pangalawa naman si former Congressman Jumel Anthony Espino. Hindi kalayuan yung, maliit lang yung diferensya. So, antayin po natin yung final na result po dyan. Samantala, sa Vice Mayor naman, baliktad. Tumakbo under API. API political party si former Mayor Jumel Espino. Yung kanyang katandem naman na si Benji Madriguera. Siya naman yung nangunguna sa pagka-Vice Mayor. Kalaban niya si Winston Tandok, nakatandem naman ni William D. Punta tayo sa bayan ng Bautista. Bayan pa rin ng mga Espino po ito. Ang naglalaban po dyan, Gakutan, Tan Espino Jerome. So nangunguna si Rosemary Gakutan ng Lakas. Hindi kalayuan naman si Jerome Espino. Dati po siyang SK Provincial Federation President. Sa pagka-Vice Mayor naman, dyan sa bayan ng Bautista, nangunguna. Sure win na to.
Juren Aaron Espino, ang kanyang kalaban, Raem Aquino. So, yan po yung sa bayan ng Bautista. Saan pa ba ang gusto nyong malaman? Sa Lingayen. Ayan. Lingayen, nanalo po si former Mayor Iday Castañeda. Bumangalawa naman si former Vice Mayor Dexter Malikdem. Ito naman, nung umpisa pa lang sure win na to. Sa pagka-Vice Mayor naman po dyan sa Lingayen, si JM, Councilor JM Crisostomo. Anya pa'y apo, Jo Umingan, DJ Ili ni Mamangko. Umingan. Ayan, nangay, apay di naglukat. Umingan. Dun sa 6th District ng Pangasinan. Allah, wait ko na namot. Balikan ko mamaya. Meron pa po tayong 1 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Umingan. Tingnan ko lang tong Umingan. Naghang naman tong binubuksan ko. Umingan. Tatapusin ko pa ito na kailangan magbukas na itong result ni Umingan para mabuksan ko na siya. Antabayanan niyo po yung susunod na programa, si Kaaron Orly Navarro sa Orly in the morning. Makakasama niyo po siya. Pagkatapos po ng Todo Balita, pero tatapusin ko sa pamamagitan ng result naman sa bayan po ng Umingan. Sa pinakadulo po yan ng pang-anim na distrito ng Pangasinan. Nangunguna po dyan si incumbent Vice Mayor na tumakbo sa pagka-mayor, Chris Evert Tadeo. Pangalawa naman yung kanyang katunggali. Pangalawa si Bobeth Cruz. Pangatlo si Dane King. Noble, pero malayo po siya. Ang kalaslasan to, etong si Bobeth Cruz. At mukhang magiging mayor. Itong anak ng dating councilor na kaibigan ko. Ayan, si Chris Evert Tadeo. Naging SK Federation President po siya ng Umingan. Kasabay po niya si Mayor Jolly Risuello ng Batisista. At yung katandem naman ni Chris Evert Tadeo, sa pagka-Vice Mayor, nananalo siya. Ito, sure win na to dahil malayo yung diferensya. 16,000 plus sa kanya, yung kanyang second. Pumapangalawa naman ay 9,000 plus. Itong si Emil Trinidad. Sa Santa Barbara, re-elected po si Mayor. Sa Plan, sa Santo Tomas, re-elected po yung mga incumbent. Si Mayor Dickerson Villar at saka si Vice Mayor Dick Villar. Sa bayan naman po ng Season, nangunguna, medyo malayo, nangunguna si Alma Lumibaw. At sa Vice Mayor naman, malayo, sure win na to Moises Alamay. And last but not the least, natitignan po natin sa bayan ng Rosales, re-elected na po yun. Sure win na po yun. Sa bayan po ng Urbistondo, ito na lang. Sa bayan ng Urbistondo, re-elected po si Mayor Modesto Moding Operanya. At sa Vice Mayor naman, ang nanalo po dyan ay si Alexis de la Vega. And pinakahuli na talaga sa bayan po ng Mapandan. Sa bayan ng Mapandan, runaway winner si re-electionist Mayor Carl Christian Vega at nanalo naman sa pagka-Vice Mayor si Anthony Pinullar. With that, magpapaalam na po ang inyong lingkod sa ngalan po ng aking partner. Muli bukas magkakasama-sama po tayo sa Todo Balita. Sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan Yadaw, at sa technical si Kaaron Eli Garcia. Ulitin ko, antabayanan niyo po ang Early in the Morning. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro. Ako naman po nakasama niyo, Kaaron Liway Manantani Paragiren na imbag nga bigat, kanyayo amin na po. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.